Okay, magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya. Nandito na pumuli tayo sa kasunod na topic, sa iniwan nating topic noong nakaraan, the Gospel of the Kingdom. Nandito tayo sa The Only True God, the study of biblical monotheism. Yan po ang ating general topic. Tayo po ay nasa assistance ng Thy Kingdom Come Ministries ng Hope Church. Ang ating pong topic ngayon, January 28, 2021, have you heard the gospel? Narinig mo na ba ang magandang balita? Amen. Napakagandang tanong yan. Dahil maraming nagsasabi, narinig na nila ang magandang balita, pero pagtatanungin mo sila kung ano yung magandang balita, hindi naman nila ito kayang sagutin. So nandito tayo para sagutin yan. Nandito ako para ituro sa inyo yan. At nandiyan kayo para makinig, para meron din po kayong maituro sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? Ang ating pong pananampalataya, meron lamang nag-iisang Diyos. Hindi po tayo Trinitarian, hindi po tayo oneness. Tayo po ay biblical monotheist. Tayo po ay naniniwala na meron lamang nag-iisa at tunay na Diyos. At ang pangalan niya ay Yahweh. 6,828 times sa Old Testament nabanggit ang pangalan, mga kapatid, na Yahweh. Okay? So, okay, what is the true gospel? Yan po ay isang malaking katanungan. At yan po ang ating sasagutin. Are they telling you the truth about the whole gospel preached by Jesus Christ? Amen? Kasi may mga nagsasabi na ang buong Biblia, siya daw ang gospel. Magandang balita daw po lahat yan. No, ang pinag-uusapan po natin ay kung ano po yung buong magandang balita, yung kaibuturan ng magandang balita tulad po ng ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating pinag-uusapan ngayon. Kasi yun po ang ating susundin. That what we are going to follow. From the lips, from the mouth of Jesus Christ, what is the gospel? Okay? One of the fundamental tenets of the apostolic faith is to know the gospel. Okay? Pagtatanungin mo sila kung ano ang ibig sabihin ng gospel, the immediate answer of the evangelicals, the Trinitarian, and even the oneness alike, they will going to quote you 1 Corinthians chapter 15 verse 3, which says, by fall which is that Christ died for our sins according to the Scriptures. Yan ang kadalasan na sinasabi nila. What is according to Paul? Amen? We are not saying that is wrong, mga kapatid. But what we are asking it, what is the gospel according to Jesus Christ? What is the good news according to Jesus Christ? That is what we are looking, That is the answer that we want to find out, mga kapatid. Hindi kung ano yung sinabi ni Paul, hindi kung ano yung sinabi ng kung sino man, mga kapatid, sa mga apostles. Ang pinag-uusapan po natin ay kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ginaya ng mga apostles. Henceforth, they are called apostolic teaching. An apostolic teaching is what the apostolic, what the apostles rather is teaching to us, and what we are about to teach, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin. So kapag hiwalay yung pagtuturo mo ng tungkol sa magandang balita, at hindi ito galing sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, at hindi ito galing, mga kapatid, sa bibig ng mga apostles, medyo magkaroon ka ng pagdududa. Baka kumilos na si Satanas, mga kapatid, sa kanilang kalagitnaan. Okay? And some say the gospel or the good news in the Bible is about going to heaven when you die. Yun daw ang isang magandang balita sa kanila. Ang kapag katapos na ikaw ay mamatay, ang pupuntahan mo ay langit. Sapat na yon. Yun daw ay isang magandang balita sa kanila. Well, my answer is no, mga kapatid. That
answer is not found in the Bible. Hindi mo makikita yon sa Biblia, mga kapatid, na kapag ikaw ay namatay, ang magandang balita ay pupunta ka sa langit. Amen. Amen. Okay. Still, the answer to the question, have you heard the gospel, is still remain to be a question. And if yes, if your answer is yes, mga kapatid, what is the gospel? Ano talaga ang magandang balita? Okay? And some Christian will quote Paul for an answer. Ito ang pinakamadalas na isasagot nila sa inyo. Pero mamaya, pag-uusapan natin, mga kapatid, kung ano talaga ang ipinamalitang magandang balita ni Apostol Pablo, mga kapatid. At tandaan natin, si Apostol Pablo ay apostol ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hentil. Amen? Ganito ang pagkakasabi niya, na ito ay kinote, mga kapatid, ng mga evangelicals, mga Trinitarian, oneness alike, mga kapatid. I declare to you the gospel which I preach to you, for I delivered to you first of all which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised from the dead on the third day according to the Scriptures. Yan na yung sa tingin nila ay gospel. So, tignan natin kung tama, mga kapatid. Or perhaps it could be part of the gospel, but that is the center of the gospel. Ang magandang balita ay meron tinatawag tayong pinakasentro, mga kapatid. Amen? So, facts number 1, mga kapatid. Jesus preached the gospel for several years without saying at the stage a single word about His death and resurrection. For 3.5 years, mga kapatid, na nabuhay at nagsimula sa kanyang ministeryo ang ating Panginoong Hesukristo, ay wala kang makikita, mga kapatid, for several years, no? Na sinabi niya ni minsan na ang gospel ay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang pagkabuhay na muli. Wala kang makikitang ganon. Wala kang maririnig na ganon. At pag narinig mo yan, mga kapatid, sabihin mo sa akin kung anong talata at ako'y magpapaturo sa iyo, mga kapatid, at may matututuhan ako sa iyo. Minsan, sinabi yan ni Pedro na ipagtatanggol niya raw ang ating Panginoong Hesukristo. At siya ay nirebuke ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sinasabi niya lang, iniuhula at ayon sa hula, ang sabi niya na ang anak ng tao ay mamamatay. Amen? At ang sabi ni Pedro, hindi pwede na ikaw ay mamatay. Ipagtatanggol kita. In another way of saying that. Pero hindi niya sinabi na ang kanyang gospel ay ang kanyang death, ang kanyang burial at ang kanyang resurrection. Yan ay isang magandang impormasyon sa ating lahat. Kasi kadalasan yan po yung naririnig natin at yung tinuturo nila sa atin. Pero hindi po yan ang nababasa sa Biblia. After po tayo sa nababasa sa Biblia. Hindi po tayo after sa mga tinuturo kung sinong Tom, Dick, and Harry dyan na nagpapakilalang mga pastor. Okay po ba? Okay. Another facts, mga kapatid, na gusto kong ituro sa inyo. He sent out His disciple to preach His own gospel because Jesus Christ have His own gospel, and that is our gospel. That is what we have to learn, mga kapatid, ngayon, before they understood or believed that He was going to die for the sins of the world and be raised. Meron muna siyang sinabi, yung tunay na gospel, yung pangunahing gospel, yung center ng gospel, mga kapatid. Yun yung totoong magandang balita. Yun yung katotohanan. That is the gospel of Jesus Christ. Amen? The fact are the gospel which Jesus preached for a large part of His short 3.5 years of ministry, rather, have to do firstly with the good news about the kingdom of God. Amen?
3.5 years. Di ba? Dahil alam natin na nabautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo, which is the sign that He is starting His ministry 3.5 years because He died 33.5 years old, mga kapatid. Doon siya namatay. So doon sa 3.5 years na kanyang ministry, starting from the time when He was baptized, mga kapatid, no? He is not teaching about the death and burial and resurrection. What he is teaching is about the good news about the kingdom of God. Yun talaga ang kanyang tinuturo. The evidence is Mark chapter 1, verse 14 up to 15. The preaching of the gospel about the kingdom was the basis of his entire mission on earth. Amen. Doon siya. Kaya ito, kapag nabasa mo ang Mark 1, 14 verse 15, yan ay sinigunon, mga kapatid. Ano? Yan ay kaparehong-pareho, mga kapatid, doon sa Luke 4 verse 45, mga kapatid, na ating binanggit kanina. So, remember and memorize Mark chapter 1 verse 14 up to 15, because that is the entire mission of Jesus Christ, which is supposed to be your entire mission on this earth, mga kapatid. Ganon talaga, no? Kung ano ang misyon ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng Great Commission. That's why we are commissioned to follow what Jesus Christ ordered us to do. Amen. So, ano sabi doon? Jesus come into Galilee. Anong ginawa niya sa Galilee? Proclaiming God's gospel. It is a gospel of God. The gospel of Jesus is also the gospel of His Father. No? Saying the time is fulfilled. The kingdom of God is approaching. Repent and believe in the gospel about the kingdom. Nandito na yung panahon. Nagsisimula na, ang sabi ng ating Panginoon. Yung hula, nandito na. Ano yung hula? Na merong darating na Kristo. Sino nang hula niyan? Kahit na si Moses nang hula niyan. Amen? Saan? Sa Genesis chapter 18, no? Verse 8, 15 up to 18. Inihula na yan, mga kapatid. That Jesus, there will be a prophet that will come from you. Amen. And He will be my spokesman. Yun ang sabi, mga kapatid, ng ating Panginoong si Yahweh. Ang kasunod, ang sabi, the kingdom of God is approaching. Sa ibang salin, the kingdom of God is draweth near. Yan, malapit na. Amen? Binibigyan tayo ng sinyales na noong nagpasimula ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, malapit nang darating, mga kapatid. Ang alin? Ang kaharian ng Diyos. And pagkatapos noon, there is some advice, there are some sort of warning, mga kapatid. Ang sabi, repent. That is the first requirement, mga kapatid, na sinabi ni Mark. Kailangan kayo'y magsisi. Well, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay yung hindi tinuro ng ibang mga pastor dyan, mga kapatid. Dahil ang akala ng marami, yung pagsisisi, yung ikaw ay dadapa, ikaw ay yung magpapalahaw sa iyak, mga kapatid, magsasalita ng wika, akala nila ganoon. Hindi ganoon ang pagsisisi. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, kapag sisimulan natin, mga kapatid, sa Greek language yan, ito ay metanoia. Ano ibig sabihin ng metanoia? It is a change of heart, mga kapatid. It is a change of mind. Kailangan magbago ka ng pananampalataya. Magbago ka ng kaisipan. That is 100% change of mind. Kung ano yung kung ano yung pananampalataya mong hidwa o yung mali, mga kapatid, baguhin mo na yan. Amen. Kasi marami ang pananampalatayang hidwa. Kahit ngayon, may mga pananampalatayang hidwa.
At ang masakit yan, ginagamit pa ang salita ng Diyos. Ganyang katalino din naman ang tao. Isipin mo, gagamit siya ng salita. Ang Biblia, gagamitin niya. Pero out of context, malayo mga kapatid sa tunay na ibig sabihin ng banal na salita. Kaya nga, mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. So, ano ang first requirement? Change your mind 100%. And that is metanoia. That is repent. Number 2, pag ikaw ay nagbago na ng kaisipan, ano? And believe in the gospel about the kingdom. Panampalatayanan mo ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Amen? Yun lang yung kailangan. No? Yun yung importante, mga kapatid. Ha? Dahil alam ng Panginoon, kapag yan ay pinanampalatayanan mo, yung magandang balita ng kaharian, ikaw mismo nananampalataya. Ikaw mismo na nakumbinsi na yun ang magandang balita. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para maging instrumento at tagapagsalita niya para ipagkalat mo rin ang magandang balita ng kaharian. So, hindi natatapos yun sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natatapos sa mga apostol. Hindi natatapos, mga kapatid, sa mga disipulos, sa mga nananampalataya. Tuloy-tuloy yan. Basta ikaw ay nakarinig ng magandang balita ng kaharian, you are bound to follow. You are bound to preach. You are bound to teach the same message of Jesus Christ, the same message of Philip, the same message of Paul, mga kapatid. Sunod-sunod na yan. Repent and believe the gospel about the kingdom. Minsan may mga maririnig ka na nakapokus sila sa baptism, sa water baptism. Kaya nga ang nangyari, paramihan ng binabautismuhan. Kahit na sino babautismuhan, kahit na hindi nagsisi, kahit na hindi alam kung ano yung magandang balita ng kaharian, sige, lubog. Lubog dito sa kanan, lubog sa kaliwa. Sunod na isang linggo, wala na. Hindi na nagsimba. Bakit? Hindi na convict. Saan ba dapat mag-convict? Dapat makonvict ang isang mananampalataya sa magandang balita ng kaharian. Hindi yung sasabihin nila na kailangang ikaw ay maligtas at ang susi ng kaligtasan ay ikaw ay kailangang mabautismuhan. Kung hindi ka mababautismuhan, hindi ka maliligtas. Nakita nyo? Saan nakapokus ang kanilang gospel? Sa baptism. Pero yung ba ang sinasabi ng Bible? Hindi. Yan, maliwanag. Sa repentance at saka sa gospel about the kingdom. Tumama sila sa una, sa repentance. Pero parang mali din. Kasi ang repentance sa kanila, iyak. Tulo ang pawis, tulo ang luha, tulo ng lahat ng kailangan tumulo na. At kapag yun nakita nila, nagpalahaw ka, na ikaw ay tumihaya dyan sa altar, ibig sabihin, nagsisi ka na ng kasalanan mo. Mali. Because the original meaning of repentance is metanoia, which means 100% change of mind and heart. Yun. Okay? So wag kayong paloloko. Wag kayong palilito, mga kapatid. Dahil kailanman, mga kapatid, ang bautismo ay hindi requirement, mga kapatid, tungkol sa kaligtasan. Ang kailangang doktrina o tamang katuruan, kaya ka binabautismuhan, mga kapatid, no? Ay dahil alam mo na ang gospel of the kingdom. Tignan mo si Felipe. Yung sinabi niya, mga kapatid, sa mga gawa 8:12. Anong ginawa ni Felipe? Tinuruan muna sila about the good news of the kingdom. Nung natutunan ng mga mananampalataya o nung mga tao na nakinig sa kanya about the gospel of the kingdom, yun. At saka palang binautismuhan ito ni Felipe. Hindi yung baligtad.
Amen? Babautismuhan mo yung tao para dumami yung membro. Mali yun, mga kapatid. Para ka ba naging membro, meron nang magbabayad ng ikapo. Mali yun, mga kapatid. Alam ng Diyos yan. Hindi mo maluloko ang Diyos. Ang naluloko mo, sarili mo. Ang naluloko mo, yung mga membro. Kasi yun ang tinuro sa iyo ng denominasyon. Pero hindi yun ang tinuro sa iyo ng banal na kasulatan. Amen. So, kahit na ikaw mismo na nakikinig, kung ikaw ay pastor, siguro panahon mo para ikaw ay magbago ng doktrina. Dalawa lang, repent and believe in the gospel of the kingdom. Amen? Okay. Tandaan natin, mga kapatid, narinig mismo ni Pablo, narinig ni Juan, narinig ni Santiago, mga kapatid. Galing sa bibig ng Diyos, galing sa langit, nagsalita nung nakita nila si Jesus, mga kapatid. Sabi, "This is my son." Sabi ng Diyos, listen to him. Amen? Okay? Nakita niya, mga kapatid, si Jesus, siya ay kukunin na, mga kapatid. Nagsalita ang Ama. Ang sabi niya, ito ang aking anak. Makinig kayo sa kanya. Hindi yung kung kani-kanino kayo nakikinig. Amen? Makinig kayo sa kanya. Sino nagsalita? Ang Diyos Ama, mga kapatid. Sino ang pinatutungkulan? Yung salita ng kanyang anak na si Jesus. At kanino niya ito hinabilin? Kay Apostol Pedro, kay Apostol Santiago, at saka kay Apostol Juan. Amen? One of Jesus' most vital saving message is always read or can be read in Luke chapter 4 verse 43. Kaya yun sabi ko na kailangan bawat isa sa atin, mga kapatid, ay imemorya ang talatang ito na nagsasabi, I must proclaim. Tandaan nyo, yung salitang must, kailangan ko na ipangaral. I must proclaim the gospel about the kingdom of God to the other cities also. That is the reason which I was commissioned. So ano ba talaga ang ibig sabihin ng Great Commission? Great Commission is teaching. Amen. Teaching what? Proclaiming what? It's all about preaching and teaching the gospel of the kingdom. Amen? It is the same message in commissioning the church. This gospel about the kingdom of God shall be proclaimed in the whole world as witness, then the end will come. Amen? So napakasarap nitong pinag-aaralan natin, mga kapatid. Alam nyo ba na kapag hindi ipinangaral ang magandang balitang ito ng kaharian, hindi darating ang Diyos? Amen. Kasi ang sabi niya, ito yung pinakahuling sign. O siguro, nakakarinig kayo ng kung ano-ano tungkol sa mga lindol, tungkol sa gutom, tungkol sa mga digmaan, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi yan ang talaga sinyales. Hindi yan ang tunay na tanda. Ano daw ang tunay na tanda? Ang tunay na tanda, mga kapatid, ay walang iba kundi kung maipangangaral na natin, mga kapatid, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Then, ang sabi, andyan na ang simula ng wakas. Ito na yung wakas. Matthew 24:14. So ano ibig sabihin? Huwag mo intindihin yan. Mga 666 na sinasabi niyan. Huwag maubos yung oras mo yon. Pagbabakuna, ayoko magpabakuna kasi may 666 yan. Kalokohan yan, mga kapatid. Ito ang ipasok mo sa utak natin, sa utak mo sa sarili mo. Ipangaral mo, mga kapatid, ang tunay na balita
ng magandang balita ng kaligtasan, kung gusto mong mapadali ang pagbabalik ng ating Panginoon at ayaw mo nang maranasan ang hirap dito sa lupa, ito lang ang gawin mo: ipangaral mo ang magandang balita ng kaligtasan. At kapag ginawa mo yan araw-araw, mga kapatid, mapapadali ang pagbabalik, ang tunay na pagbabalik ng ating Panginoon, ang Mesyas, ang anak ng Diyos, mga kapatid, si Jesucristo. Gusto mo makita ang ating Panginoon na si Kristo, mga kapatid? Simulan mo na. Sabihin mo sa bawat makakausap mo, malapit nang babalik ang ating Panginoon. Maranatha, ang sabi mo sa Kanya, the gospel about the kingdom of God, I am now proclaiming to you. Amen? Then you will be one of the witnesses. Ikaw yung ginamit ng Diyos. Amen. Para mapadali ang kanyang pagbabalik. Yan talaga yung sinyalis ng pagbabalik. Amen. The last requirement for the end time, mga kapatid, Matthew 24:14. Only when this is complete will the end of the age, the future coming of the kingdom on earth will happen. Ito lamang. Kaya tandaan mo yan. Gusto mong mapadali ang pagbabalik, i-preach mo ang the gospel of the kingdom. Simple lang yan. Darating ang Diyos. Siya yung magiging hari ng mga hari. Mabubuhay tayo kasama niya. Yan ang magandang balita. Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan. Baguhin mo ang iyong kaisipan. Yan ang magandang balita. At ipaliwanag mo sa kanila, iparating mo sa kanila na merong hari ng mga hari. Magkakaroon ng isang kaharian dito. At ang uupo sa trono ay walang iba kundi ang Panginoong si Jesucristo. Iyon ang magandang balita sa lahat. Amen? Hindi kung ano-anong klaseng balita, mga kapatid, ang ating ibinibigay sa mga hindi pa mananampalataya. Hindi yung, oy, magbabautismo ka dahil yan lang ang paraan para ikaw ay maligtas. Walang ganun, mga kapatid. Walang ganun. Amen? Okay. This is Christian disciple means. Follow me and proclaim everywhere the gospel of the kingdom of God. Hindi mo napansin? Paulit-ulit sinasabi ng ating Panginoon, Lucas 9:60. Ang sabi niya sa mga disciple niya, follow me and proclaim everywhere the gospel of the kingdom. Kanina, sabi ng Diyos, listen to Him. Makinig kayo sa Kanya. Ang sabi ni Jesus ngayon, follow me and proclaim everywhere the gospel of the kingdom. So, hindi po ba maliwanag sa iyo? Ang Diyos narinig mula sa tinig, ang tinig niya narinig mula sa langit. Pakinggan niyo siya. Siya ang aking anak. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, sumunod kayo sa akin. Ipangaral natin sa bawat dako ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. So, anong gagawin natin? Kung ano-ano ang pangangaral natin, ba ang linaw? Amen. Tandaan natin, buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin to. Buhay pa ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa siya namamatay. Ang pinamamalita niya, it is about the good news of the kingdom. Amen? Okay. So, yung apostles, alam natin na sumunod sa Kanya. Pwera lang si Judas. No? Another one, the disciple went out to preach the gospel about the kingdom. Ito, liwanag dito, Luke 9, chapter 1, 2. No? He called 12 together and sent them out to proclaim the gospel of the kingdom of God. Sabi niya kanina, follow me. Sumunod kayo sa akin. Lahat ng mga believer. Special mention, yung 12. And sent them out to proclaim the gospel
of the kingdom. Panay gospel of the kingdom ang maririnig natin sa bibig ng ating Panginoon. Hindi mo maririnig yung burial, yung death and resurrection. Laging sinasabi, follow me. I sent you. Proclaim the gospel of the kingdom of God. Sa liwanag, di ba? Yan lang ang gusto ng Diyos at ng ating Panginoong Yesus na inutos sa Kanya ng Diyos. This is the reason why I am sent. This is the purpose why I am sent. To proclaim the gospel of the kingdom. Amen? Now, paano naman yung ibang disciple? Ano ang kanyang iniutos sa sanlibutan? Luke 18:31 verse 34. They understood nothing of these things. Ano daw yan? Yung hindi nila naiintindihan, yung Jesus' death and burial and resurrection. Yet Jesus and the disciple had been preaching the gospel of 2 or 3 years. Yet Jesus had said nothing about it. Kung yung death, burial, and resurrection ang sentro ng gospel, mga kapatid, dapat bago hinayo o pinahayo ng ating Panginoon ang unang 12, mga kapatid, maliwanag sana na tinuruan na sila ng burial, death, and resurrection. Dapat sinabi niya, ito ang ipangaral nyo. Ako ay mamamatay. Ako ay ililibing. At ako ay mabubuhay na maguli. Sabihin nyo sa kanila, yan ang magandang balita. Dapat sinabi ng ating Panginoong Hesus yan. Pero sinabi niya ba? Sagot, hindi. Ano ang kanya sinabi? Ang sabi niya, proclaim the good news of the kingdom. For 2 or 3 years, mga kapatid, yun ang ginawa ng mga disciple. Amen. So, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, at siya ay nabuhay na maguli. Amen? Ano ang ginawa? Ginawa niya. Nung nabubuhay siya, 3.5 years, wala siyang ginawa kundi ipangaral ang tinatawag nating gospel of the kingdom after the resurrection. Ito na. Pagkatapos na siya ay mamatay at nabuhay na maguli. Sabi sa Acts chapter 1, verse 3, He continued lecturing on the kingdom of God for some 6 weeks after His resurrection. After siyang nabuhay na muli, after siyang bumangon, ano ang ginawa niya? Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtuturo tungkol sa kingdom of God for some 6 weeks. 6 na linggo na wala siyang ginawa kundi ipangaral ang kingdom of God. Yung tinatawag natin sa Katoliko na 40 days. Pagkatapos niya mamatay, 40 days pa siya dito sa lupa. Ano ang pinangaral niya? Kingdom of God pa din. Hindi ba sapat na kanyang pinangaral nung siya ay nabubuhay pa? Yung unang 3.5 years niya? Hindi ba siya nagsawa tungkol sa ipangaral ang kingdom of God? Hindi. Pagkatapos siyang mamatay, pagkatapos siya ay bumangon galing sa kamatayan, wala pa siyang sawa. Ipinagpatuloy niya pa ang pangangaral tungkol sa kingdom of God. Ganyang kahalaga ang kingdom of God sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan ang purpose niya kung bakit siya ipinadala dito ng Ama. Amen? At kanina, nung nakaraan na ating lecture, si Philip, sa Acts chapter 8 verse 12, sinabi ko, it is becoming a requirement before the baptism. Yan, kung mahilig kayo sa baptism, mga pastor na nakikinig dito, na ang pinapangaral ay tungkol lang sa baptism. Amen?
O Acts 2:38, something like that. Pakinggan nyo ito sa Acts 8:12, mga kapatid. When they believed Philip preaching the gospel about the kingdom of God and the name of Jesus, they were being baptized in water. Binautismohan ba agad? Hindi. Ano munang ginawa? The preaching, listening to the preaching of no other than Philip in Samaria. So after they believe about the preaching about the good news of the kingdom, then they are qualified to be baptized. Dapat ganun. Yun po yung tama. Pero alam nyo, mga kapatid, and I think I am one of the guilty person before when I am a pastor in a denomination. Ala akong sinabi kundi baptism about Acts 2:38, mga kapatid, ganon. Baptism. I never teach about the kingdom of God. But God awaken my mind by reading the Bible, understanding the scriptures, mga kapatid. And God have a pity on me. He gave me a very, very good revelation about the preaching of the gospel of the kingdom of God before you baptize a certain individual. Kung hindi tinanggap at hindi naintindihan yung gospel about the kingdom of God, huwag nating bautismuhan yung tao. Only when he understand that good news about the kingdom of God, saka pa lang natin siya mabautismuhan. Amen? That is Philip in Samaria. So yung 12 disciple, si Philip naman, he is not belong to the 12 disciple, of course, but he is one of the believers, mga kapatid, no, of the Lord Jesus Christ. No? He is not belong to the original 12 apostles, but he is a disciple rather. And then comes Paul in Ephesus. Eto na, si Paul. Yung sinasabi nila, doon galing yung death, burial, and resurrection. Tingnan natin kung ano talaga ang pinreach ni Paul. Nung nandun siya sa Ephesus, ano sabi? Mababasa nyo sa Acts 19 verse 8. Paul continued speaking out boldly for 3 months. Nakita nyo yun? Good news about the kingdom. 3 months tinuturo. Reasoning and persuading them about the kingdom of God. Yun lang ang tinuturo for 3 months. Tandaan nyo, 3 months niya na tinuturo yun. Ano ang ibig sabihin nun? Paulit-ulit. Repetitive teaching about the good news of the kingdom. For 3 months, yun lang ang tinuturo ni Paul. Amen? O ano yung tinuturo ng iba dyan? Di ba? Kung ano-ano, mga kapatid. No? Nauubusan sila ng preaching topic. Hindi ka dapat maiwasan ng preaching topic. Kung susundin mo lang si Paul, kung ano ang ginagawa ni Paul. Amen? At ano yung ginagawa niya? It's all about the kingdom of God. Yun yung central topic. Kaya inuulit-ulit ni Paul, sinisiguro ni Paul, mga kapatid, na kailangang alam ng mga tao about the kingdom of God. Amen? So, yun yung buong misyon, mga kapatid ni Paul. Kaya sabi niya sa Acts 24, verse 25, mga kapatid, I solemnly testify to the gospel of the grace of God, to you, among whom I went about proclaiming the kingdom. The gospel of grace is actually about the kingdom. Amen? Pagkatapos niya sa Ephesus, anong ginawa ni Paul? Pumunta naman siya sa Rome, mga kapatid. Ano naman ang ginawa niya sa Rome? Sa kanyang missionary journey. Acts 28 verse 23. Ang sabi ni Paul, Paul was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God
and trying to persuade them concerning Jesus from the law and the prophet of the dawn till dusk. Kingdom of God na naman. Yun na naman ang pinapaliwanag mo. Itinuro mo na yan sa Epeso. Itinuro mo po ulit sa Rome. Wala ka na bang alam na ipag-preach kundi yung kingdom of God? Yes! Why? Because that is a good news of the kingdom according to Jesus Christ. Amen? Walang sawa si Paul sa copy preach about the kingdom. There is only one gospel that Jesus Christ preached, and that is the gospel about the kingdom. And I will repeat it again. There is only one gospel that Jesus Christ preached, and that is a gospel about the kingdom of God. Yun lang yung magandang balita na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. There is only one gospel of salvation was proclaimed by Jesus Christ and the apostles. Pwede mong basahin yan sa Hebrew 2, verse 3 up to 4. Okay? So the gospel about the kingdom and the thing concerning Jesus, yan. Kaya ako isinulat yan dyan. Yan yung mga kailangang babasahin nyo, mga kapatid ko. Ikabisa nyo yung mga verses na yan. Dahil yan ay nagtuturo ng gospel of the kingdom. Kapag yan na-memorya nyo, mga kapatid, aral na kayo tungkol sa magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kapag hindi mo alam yung mga verses na yan, nakakaawa ka. Ang tagal na natin nagsisilbi sa ating Panginoon. Huwag kayong gagaya doon sa mga pastor na tungkol sa kung ano-anong mga verses ang itinuturo. Iyaan ang pag-aralan natin. Pagkatapos nating mapag-aralan yung one God doctrine, mga kapatid. No? Paano natin pagkatapos nating mamemorya ang Shema, mga kapatid. No? Ito naman ang isunod natin about the good news about the kingdom. Mark chapter 1, verse 14-15, Luke 4:43, Matthew 4:23, Matthew 9:35, Matthew 24:14, Acts chapter 8, verse 12, 19, verse 8, Acts 20:25, Acts 28:23 up to 31. Amen? Bibigyan ko kayo ng guide para hindi po kayo malito, pero sigurado mga kapatid, kapag yan, na-memorize nyo, not only from the brain, not only from the mind, but from the heart, mga kapatid. Pag na-memorya niya yan, mga kapatid, napakagandang pag-aralan ang kaharian ng Diyos. Okay? Because that is a saving gospel. The message about the kingdom which Jesus stated is necessary for salvation, mga kapatid. That is the central core of all biblical preaching. It is the message which Satan hates. Amen? Yan ang gustong hindi natin pag-aralan ni Satanas. Dahil kapag yan ay napag-aralan mo, siyempre yan yung susundin mo. Siyempre yan yung basihan mo. Siyempre yan yung i-share mo. Alam niyo kung bakit galit si Satanas yan? Dahil hindi siya kasama dyan eh. Alam niyo ba kung samantalang tayo ay tinuturuan at ini-enjoy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang millennial reign, nasaan si Satanas? Nandun siya sa bottomless pit. Ikinulong siya ng ating Panginoong Hesus doon. Sa pinakailalim na bahagi ng lupa, nandun siya. Iniihaw siya ron, mga kapatid. Kaya galit na galit siya. Samantalang nandito ang kaharian sa lupa, mga kapatid, nandun siya sa pinakaibaba. Kaya galit na galit siya. Naiinggit siya, mga kapatid, doon sa mga tao na nakikinig ngayon tungkol sa magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kinaiinggitan tayo ni Satanas. Kaya nga galit na galit siya.
Kaya nga gusto niyang alisin yung katuruan na yon. Amen? Pero may magagawa ba siya? Wala. Wala siyang magagawa kundi mainggit, mga kapatid. Dahil alam, yan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, walang makakapagnakaw niyan sa atin. Liban na lamang kung pababayaan mo. Kung hindi ka naman aral, at kung wala ka namang natutuhan about the gospel of the kingdom, okay lang kaya Satanas yun. Kasi wala naman siya nanakawin. Ano nanakawin niya? Wala naman laman niyang utak mo. Wala naman laman niyang isip mo. Wala naman laman niyang puso mo. Pero pag yan ay nasa isip na natin, yan, na puso na natin, mga kapatid, merong nanakawin si Satanas. Amen? Therefore, the gospel about the kingdom and the gospel long before a word was said about his death for sin and his resurrection. Ibig sabihin, mga kapatid, bago pa man yung magandang balita na sinasabi ni Paul sa death, burial, and resurrection, ang una, part and parcel lang yun. Ang pinakasentro ay ang kingdom of God. And to abandon Jesus' gospel is to abandon Him. Amen? Huwag nating aalisin sa ating pag-aaral, sa ating puso, sa ating isipan, ang magandang balita ng kaharian. Dahil kapag hindi natin natutunan yan, mga kapatid, baka maisama tayo sa Matthew 7:21 verse 27. Siyempre, ayaw natin yon. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, "Why do you call me Lord and will not do what I say?" Sinabi ko na kung ano yung ipipreach nyo. Tinatawag nyo akong Panginoon. Ba't hindi nyo pinangaral tungkol sa kingdom of God? Bakit kung ano-ano ang itinuturo nyo? Diba? Ang lungkot nun. Maganda, mga kapatid. Makikita natin ang ating Panginoon ng mata sa mata at pwede mo ipagmalaki, Lord, kung ano yung pinangaral mo, yung the gospel of the kingdom, yun din ang pinangaral mo. Amen. So ikaw ay naging tapat sa ating Panginoon. Welcome ka sa kaharian ng Panginoon dahil naging isa ka sa kanyang mga tinatawag nating tagapangaral ng kanyang magandang balita. Amen? So welcome ka sa kaharian ng ating Panginoon. So in short, his theology was the theology of the kingdom. And likewise, it should be also our theology. Amen? Praise God. Amen? So, yan lamang mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. No? At alam ko, marami kayong natutunan. Marami ako mga kaibigan na pastor na talagang nagtuturo na ng Kingdom of God. Kanya lang, ang masasabi ko, marami akong kilalang pastor na ako'y nalulungkot dahil hindi pa sila nagtuturo ng ganito. At kung ano-ano ang tinuturo nila. Amen. So, maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoon. Maranatha. Huwag kayong magsawa. Malapit nang babalik ang ating Diyos. Amen.